Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Tutok lang sa mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa, mga ekonomista tiwalang patuloy na lalago ang ekonomiya kasunod ng pagtaas ng credit rating ng Pilipinas. Working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa United Arab Emirates naging produktibo kahit maikling panahon lamang. Vice President Sara Duterte at iba pang kasamahan inireklamo sa Quezon City Prosecutor's Office ng Quezon City Police District o QCPD kaugnay sa nangyaring tensyon sa House of Representatives at Veterans Memorial Medical Center. Vice President Sara Duterte posibleng maharap sa reklamong paglabag sa anti-terrorism law ayon sa Department of Justice. Disbarment case inihain naman laban sa Vice Presidente sa Korte Suprema. At drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte hindi umano naging gaanong epektibo ayon sa pagdinig ng Quad Committee. Bilang ng drug users bahagyang bumaba sa kabila ng mga pagpatay. Tiwala ang economic managers ng pamahalaan na mas tataas pa ang credit ratings ng Pilipinas. Kasunod na rin yan ang nakuhang positive outlook ng bansa mula sa isang international credit rating company na patunay lang na malaki ang kumpiyansa ng mga investor sa pamamahala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Kenneth Pasyente ng PTV sa Balitang Pambansa. Tiwala ang pamahalaan na mas lalago pa ang ekonomiya ng bansa sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ay matapos i-upgrade ng S&P Global Ratings ang economic outlook ng Pilipinas sa positive mula sa dating stable. Napanatili rin ng bansa ang BBB positive credit ratings nito. Ito ang naging marka ng S&P sa bansa dahil sa nakitang mga salik gaya ng above average growth potential ng Pilipinas, pagpapatupad ng epektibong mga polisiya at fiscal reforms, gayon din ang pagpapabuti sa infrastruktura at policy environment ng bansa. Ayon sa DOF, dahil sa markang ito, magkakaroon ang Pilipinas ng mas malaking access sa mas mura at cost-effective na mga gasto sa pagpapautang para sa gobyerno at pribadong sektor. Dahilan para mas makapaglaan ng pondo para sa proyekto ng pamahalaan, kabilang na ang infrastruktura, healthcare, edukasyon at iba pa. Patunay lamang daw ito na malaki ang kumpiyansa ng mga investor sa pagpapatakbo ng Marcos Jr. administration sa ekonomiya ng bansa dahil sa stable na economic environment nito. Tiwala rin ng DOF na magkakaroon pa ng karagdagang upgrade sa ratings ang bansa sa mga susunod na panahon, bagay na sinigundahan ng economic managers ng pamahalaan. Ayon sa kanila, determinado ang administrasyon na maitaas pa ang antas ng rating ng bansa sa A at titiyakin nila na makakamit ito nang hindi naaapektuhan ng political challenges sa bansa. Giit ng grupo, posible raw itong maabot ng bansa sa loob ng 2 taon. Iginiit din nila na ang development na ito ay sumasalamin na on-track ang fiscal consolidation plan ng bansa. Makatutulong din nila sa paglago pa ng bansa ang Create More Law at Public-Private Partnership Law na kamakailan ay pinirmahan ng Pangulo. Patunay lamang din daw ito sa pagiging matatag ng bansa sa harap ng mga hamon mula kalamidad, geopolitical tensions at iba pa. Iginiit din ng economic managers na business as usual ang pamahalaan sa harap ng mga nagsusulputang isyu ngayon. Tulong-tulong nila ang iba't ibang sangay ng gobyerno tungo sa kaunlaran ng bansa. Mula PTV Manila, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Naging mabunga ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa UAE. Nagkasundo ang Pilipinas at UAE na palakasin pa ang pagtutulungan sa iba't ibang larangan. Nagbabalik si Kenneth Pasyente ng PTV sa Balitang Pambansa. Maikli pero produktibo. Ganyan inilarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang isang araw na working visit sa United Arab Emirates. Sa kanyang pagpunta roon, inilatag ng punong ehekutibo ang kahandaan ng bansa para mas mapalalim pa ang relasyon ng Pilipinas at UAE. Patunay dyan ang mga napirmahang mga kasunduan na kapwa mapapakinabangan ng mamamayan ng dalawang bansa.
I look forward to the implementation of several bilateral agreements in culture, energy transition, legal cooperation, artificial intelligence, and digital economy, the improvement of government activities, visa waiver for holders of diplomatic, special, and official passports, and investment cooperation. Sa kanyang pulong kay UAE President His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, kinilala ng punong ehekutibo ang mga pagsisikap ng UAE government na pangalagaan ang nasa 700,000 Pinoy doon. Iginiit naman ng UAE President ang malaking ambag ng Filipino community sa pag-unlad ng Gulf State. I thank Sheikh Al Nahyan for understanding that my visit had to be cut short given the need to attend to relief and reconstruction activities in communities devastated by successive typhoons. I also conveyed appreciation for the UAE's government's constant humanitarian support for victims of these natural calamities. Inimbita rin ng Pangulo ang UAE President na bumisita sa bansa para maipagpatuloy ang pag-uusap at matalakay ang karagdagang mga larangan ng kooperasyon. Nagkaroon din ng pulong ang Chief Executive kay UAE Vice President at Prime Minister His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, kung saan napag-usapan din ng dalawa ang pagpapalakas ng partnership ng Pilipinas at UAE lalo na sa sektor ng kalakalan, turismo at investment. Sinaksihan naman ng unang ginang ang pagpirma sa Memorandum of Understanding ukol sa cultural cooperation sa pagitan ng National Commission for the Culture and the Arts ng Pilipinas at Ministry of Culture ng UAE. Gayon din ang pulong kasama si Her Highness Sheikha Latifa bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum na siya ring chairperson ng Dubai Culture and Arts Authority para bigyang daan ang pagpapayabong pa ng ugnayan ng dalawang bansa sa sektor ng kultura at sining. Mula PTV Manila, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Naghain ng disbarment complaint si Presidential Advisor on Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon laban kay Vice President Sara Duterte. Aniya ang pagmumura at pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez ang naging basihan ng kanyang reklamo. Giit ni Gadon, hindi dapat ito ginagawa ng isang abogado. Hamon ni Gadon sa Korte Suprema kung siya nga ay nadisbar sa isang motu proprio decision ng Korte dahil sa video niya ng pagmumura, dapat lang aniya na kumilos ang SC hinggil dito. Kasabay nito, sinabi din ni Gadon na dapat nang mag-resign si Duterte sa kanyang posisyon bilang vice-presidente. Ngayon, eto si Vice President Sara Duterte nagtatangka na patayin ang presidente, patayin ang First Lady, patayin ang Speaker of the House, si Speaker Martin Romualdez. Tingnan ko ang tigas ng Supreme Court ngayon. Sinasabi nila na sila ay tagapagpatupad ng batas. Inireklamo sa Quezon City Prosecutor's Office ng Quezon City Police District o QCPD si Vice President Sara Duterte at ang iba pang kasamahan nito kaugnayan sa nangyaring tensyon sa House of Representatives at Veterans Memorial Medical Center kung saan nakadetain si Attorney Zuleika Lopez na Chief of Staff ng pangalawang Pangulo. Kasama si QCPD Acting District Director Police Colonel Melesio Buslig Jr., ang mismong complainant ng kaso na si Lieutenant Colonel Van Jason Villamor, ang Chief QCPD Medical and Dental Clinic. Si Villamor ang nasa viral video na dinuro at tinalakan ni Duterte matapos siyang muntik ng pagsarhan ng pinto ng ambulansya nitong Sabado. Kabilang sa mga kaso na isinampa ay grave coercion, direct assault at disobedience to authority. Aminado si Villamor na hindi nila inaasahan ang nangyari, lalo pat ginagampanan lang nila ang kanilang tungkulin. Umaasa naman ng QCPD na kakatigan ng korte ang inihain nilang reklamo. The Vice President is an impeachable officer. She is not immune from suit. No, based on several jurisprudence, there are no express provision from the Constitution, no, and from the statutes, particularly saying that the Vice President is immune. Pinag-aaralan din ng Department of Justice ang posibleng paglabag ni Vice President Sara Duterte sa anti-terror law.
Kasunod naman ito ng pahayag ni VP Sara sa Facebook na may kinausap umano siyang assassin sa pagpatay kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Sa inihain kasing subpoena ng NBI laban sa Vice Presidente, nakasaad dito na posibleng sampahan din ng reklamong paglabag sa RA 11749 o Anti-Terror Law ang Vice Presidente. Paliwanag naman dito ni Justice Undersecretary Jessie Andres, ang pagbabanta, pagtatangka at pagpaplano kasi umanong pagpatay ng Vice Presidente laban sa Pangulo ay maituturing na terorismo. Maituturing din itong national security matter ang mga pagbabanta ni VP Sara. Kapag kayo ay gumawa ng mga hakbang para saktan at bigyan ng banta ang buhay ng ibang tao, kasama po yan sa terrorism. Lalo na po kung ang purpose niyan ay to intimidate and create an atmosphere or sow fear. Tandaan niyo po na ang banta sa Pangulo ay isang national security matter. Tahasang inihayag ng Justice Department na maituturing na bordering on sedition ang paghimok ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Armed Forces of the Philippines na mag-aklas laban sa anyay fractured governance sa Pilipinas. Iginit din ng kagawaran na walang papel ang mga militar sa pamumuno sa gobyerno. Tungkulin nila ang protektahan ang taong bayan. Kaya kung may problema nila ang dating Pangulo sa pamahalaan ngayon, ay marapat niya itong idaan sa batas at hindi sa panawagan sa mga militar. Yung pong mga pananalita ng dating Pangulong Duterte ay iimbestigahan din natin kasabay ng ibang mga nangyayari ngayong mga panahon. For him to invite the military to have a part in seeking remedy is bordering on sedition. The military has no role whatsoever in civil governance except to protect the people. There is no remedy that can possibly come from the military. If there is any legal remedy, they need to exhaust. The judicial and legal processes are available. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Quad Committee, nagpresenta ng tinatawag na matrix ang PIDEA ukol sa koneksyon ng pogo at ilegal na droga. Isa naman sa mga humarap sa pagdinig ay si dating Senador Antonio Trillanes IV na may pasaring laban sa mag-amang Duterte. Ang detalye sa balitang pambansa ni Mela Lesmoras ng PTV Manila. Naniniwala si dating Senador Antonio Trillanes IV na napapanahon na para sampahan ng impeachment complaint si Vice President Sara Duterte. Ito ay kasunod ng naging pagbabanta ni Duterte sa buhay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Hinog na. Sobra. Pwede siyang kasuhan criminally. In fact, kinakasuhan na siya ngayon. Pero kahit na kasuhan ka ng criminal cases, still, Vice President ka pa rin. So anything that happens to the President, pwede ka pa rin maging Presidente. So mas mainam yung... Kailangan matanggal ito sa pwesto. Nakita nyo ba? Sabi ko, may topak eh. Kaugnay niyan, bumanat din si Trillanes laban sa naging pahayag ng ama ni VP Sara na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na humahamon sa militar na umaksyon laban sa administrasyon. That's a crime, no, yung ginawa niya, inciting to sedition, so kailangan managot siya dyan. Ngayon dun sa effect nung panawagan na yon, ako ang advice ko sa mga otoridad ay huwag magkumpiyansa. Isa si Trillanes sa mga humarap sa ika-12 pagdinig ng House Quad Committee kung saan binusisi ang mga issue ukol sa pogo at iligal na droga. Sa talakayan, naglabas pa ng matrix ang Philippine Drug Enforcement Agency ukol sa koneksyon ng dalawa. Kapansin-pansin naman ang larawan dito ni Senador Bongo. Ayon sa PIDEA, konektado si Go sa umunay Chinese drug lord na si Alan Lim. Sinabi nyo kanina, si Alan Lim ay involved sa illegal drugs. So, ang ibig bang sabihin, involved din si Senator Bongo sa drugs since kinonect niyo po siya? According to our informant, they are just close friends. That's why we just put it there. They are just close friends. It is not specific that they are involved in drugs. That's why we have these incorporators, just to interlink them. And we are still digging that what we can have against these people.
It is not yet complete, ma'am. It is ongoing. Dito na binatikos ng mga kongresista ang matrix. Mas mainam daw kasing maglabas ng ganitong impormasyon kung naberipika na. Sorry po Asek Gumban, wag po kayong gagawa ng ganyang matrix na incriminating at kino-connect nyo tapos ang title nyo ay illegal and pogo drugs connection. Huwag tayong magkakamali because you do not want to accuse a wrong person. Asek Gumban. Sorry, Mr. Chair, maybe the title is wrong. Si Senador Go itinanggi ng kaibigan niya si Lim at iginiit na siya mismo ay galit din sa illegal na droga. Mula sa PTV, Malalas Moras para sa Balitang Pambansa. Mahigit 1.7 milyong drug user ang naitala noong 2015, isang taon bago manalo sa eleksyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ilunsad nitong war on drugs. Lumabas ang nasabing bilang sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Quadcom sa war on drugs ng dating Duterte administration. Bagamat bumaba ito sa 1.6 million noong 2019, mas mababa pa sa 100,000 ang ibinaba nito kumpara noong 2015. Sa pagharap sa Quadcom, naniniwala si dating PIDEA Director Wilkins Villanueva na hindi epektibo ang war on drugs ng dating administrasyon. Ganito rin ang paniniwala ni Michael Miatari, Board Secretary ng Dangerous Drug Board. Sa dami ng mga pinatay nung panahon ni Pangulong Duterte, panahon mo, General Wilkins, panahon ng iba, naging PIDEA Director General, ay hindi masyadong epektibo ang nangyari sa war on drugs. According to that statistics, tama ba ako, General Wilkins? According to your data, there was only a slight decrease of the drug users in 2019. All right. Therefore, my question is, despite the killings of more than 30,000 during the time of the former president, the war on drugs was not that effective. As reflected, Mr. Chair, yes po. Very good. Ibinunyag ni Albay Representative Joey Salceda, Chairman ng House Committee on Ways and Means, na ang pinakamalalang kaso ng manipulasyon ng presyo sa agrikultura ay nangyari sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Aniya mga import permit ng bigas noong 2016 to 2018 ang naging dahilan ng pagtaas sa presyo ng bigas noong 2018. Git ni Salceda na ang manipulasyong ito ay resulta ng kabiguan ng nakaraang administrasyon. Inanunsyo din niya ang pagbuo ng Super Committee upang imbestigahan ang manipulasyon ng presyo at smuggling ng pagkain. Hiniling ni Salceda ang mga dokumento mula sa NFA at Bureau of Customs ukol sa importasyon ng bigas noong panahong yun. Nagbabala siya na gagamitin ang subpoena powers kung kinakailangan. Ani Salceda, umabot sa 88.6 billion pesos ang nalugi sa ekonomiya dahil sa manipulasyon. Humupa lamang ang isyu ng maipatupad ang rice tariffication law noong 2019. Patuloy naman ang pamahalaan sa pamamahagi ng tulong para sa mga kababayan nating naapektuhan ng Bagyong Christine, kabilang na mga pamilya sa Iligan City. May balitang pambansa si Sharif Timhar ng Radyo Pilipinas, Iligan. Ipinagkaloob ng pamahalaan sa pamamagitan ng Office of Civil Defense o OCD Region 10 itong araw ng Lunes, Nobyembre 25 ang 50 mga family packs sa mga pamilyang lubos na naapektuhan ng matinding hagupit ng Tropical Storm Christine sa lungsod ng Iligan noong Oktubre 25. Ayon sa isang benepisyaryo na si Cyber Kent Bequizo, residente sa Barangay Hinaptanon, winasak ng naturang bagyo ang kanilang tahanan kung saan nagdulot ito ng trauma sa kanyang 1 taong kulang na sanggol. Dagdag pa niya, hindi nagkulang ang pamahalaan dahil patuloy silang nakakatanggap ng tulong mula rito. Nagpapasalamat naman ang isa pang benepisyaryo na si Maria Christine Tabatas, residente sa Barangay Luinab kay Iligan City Mayor Frederick Siao dahil hindi niya pinapabayaan ang kanyang mga residente na lubos na nangangailangan. Tinitiyak naman ng alkalde na mabibigyan din ng tulong mula sa Office of Civil Defense ang mga pamilyang nakaranas ng partially damaged houses. Magulang talatas, mga partial affected na matagaan po sila sa ilang angay suporta gikan sa OCD. Ang naturang mga family packs ay binubuo ng mga plato, kutsara,
kaldero, sleeping kit, hygiene kit, shelter repair kit, tarpaulin at jerrycan. Mula sa PBS Radyo Pilipinas Iligan, ito si Sharif Timhar para sa Balitang Pambansa. Popondohan ng World Bank ang pagpapatayo ng 3,000 paaralan na sinira ng mga nagdaang bagyo. Ang $500 million na pondo o loan agreement ay nilagdaan mismo ni na Finance Secretary Ralph Recto at World Bank Country Director for the Philippines, Malaysia and Brunei, Xavier Mustafoglu. Kasama sa Infrastructure for Safer and Resilient Schools Project ang repair, rehabilitation, retrofitting at reconstruction ng mga nasirang paaralan sa pagitan ng 2019 hanggang 2023 sa lahat na rehiyon sa bansa. Sasagutin naman ng pamahalaan kung may dagdag pang gastusin. Mag-uumpisa ang proyektong ito ngayong taon hanggang sa 2029 sa pangunguna ng Department of Education at Department of Public Works and Highways. Sa gitna ng nararanasang sitwasyon sa politika, nanawagan ang pribadong sektor na hindi dapat mawala ang focus sa pagpapalago ng ating ekonomiya. At sa kabila ng nangyayari, ayon sa isang negosyante, patuloy pa ring nagagampanan ng maayos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang trabaho. Si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Naniniwala si Private Sector Lead for Jobs Joey Concepcion na hindi dapat mawala ang pokus sa gumagandang takbo ng ekonomiya sa gitna ng kasalukuyang sitwasyon sa politika. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Concepcion na nakakalungkot na may pinagdaraan ng ganitong sitwasyon ng bansa na sa kanyang pagtaya ay hindi naman magtatagal. Lahat niya ng ito ay lilipas din kaya't hindi umano dapat magpaapekto at malihis sa mga kasalukuyang kaganapan ng pokus na lalo pang magpapaganda sa ekonomiya. Naniniwala naman si Concepcion na makatutulong ng malaki ang pagsapit ng holiday season sa ekonomiya. Dito anya tumataas ang spending kung saan ay pumapalo ang demand sa maraming mga produkto at sadyang sumisipa ang purchase demand. Well, unfortunately, of course, you have this situation ngayon. Pero I think regardless of that, we should remain focused on our economy. I think all of these things will eventually pass. At sa gitna ng nararanasang sitwasyon sa mundo ng politika sa bansa, ipinahayag ni Concepcion na maayos na nagagampanan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang trabaho. Malaking bagay anya ang partnership sa pagitan ng pamahalaan at ng pribadong sektor na ipinupursige ng Pangulo sa iba't ibang larangan na nasa pangkalusugan, infrastruktura at iba pa. Sa pagtutulungan anya ng nasa pribadong sektor at gobyerno ay tiyak nalilika ito ng magandang impact habang nakikita nila ani Concepcion ang administrasyon na masibhing nagsusulong ng inklusibong bansa kung saan ay walang naiiwan o napapabayaan. The President is doing a great job. He has got the government to partner with the private sector. So this administration is really pro making this country more inclusive. Samantala ay naglabas ng kalatasang economic team ng administrasyon na kung saan ay binigyan din ito na hindi sila nababahala sa mga kasalukuyang pangyayari sa bansa na anyay produkto ng politika. Ayon sa economic managers ng administrasyon, nananatiling business as usual sa gobyerno at hindi kailanman magpapaapekto sa nagaganap ngayong mga hamon politikal. Mula sa Malacanang, Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Pinabulaanan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang naging pahayag ni former President Rodrigo Duterte tungkol sa kudeta. Ayon kay Magalong, hindi matutupad ang kagustuhan ng dating Pangulo sa kanyang panawagan na maglunsad ng kudeta laban kay President Ferdinand R. Marcos Jr. Hindi rin umano naniniwala ang alkalde na mayroong mangyayaring kudeta. Giit rin niya, hindi nararapat ang naging pahayag ng dating Pangulo hinggil sa pag-uudyok sa militar kung saan aniya kasalukuyang iniimbestigahan ng Department of Justice dahil umano sa bordering on sedition. Samantala, tinawag rin ng Malacanang na makasarili at garapalan umano ang panawagan ng former President para lang maiupo ang kanyang anak bilang kapalit ni Pangulong Marcos Jr. Sa ating Executive Secretary Lucas Bersamin, igalang ng dating Pangulo ang konstitusyon at itigil na mga irresponsableng pagbabanta. Natuwa ang mga vendor sa panukala ng Kamara na maibaba ang presyo ng bigas sa bansa. Mungkahi lang nila maging sapat sana ang supply ng bigas na kanilang itinitinda. Sir Bernard Ferrer ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Bernard.
Yes, tama ka dyan. Positibo nga ang mga nagtitinda ng bigas sa plano ng Murang Pagkain Super Committee na maibaba ang presyo ng bigas at masawata ang rice smuggling, hoarding at profiteering. Ikinatuwa ni Jason ang plano ng Murang Pagkain Super Committee ng Kamara na maibaba ang presyo ng bigas sa mas abot kayang halaga. Target kasi itong maging malapit sa 20 pesos kada kilo. Para sa kanya, maganda ang magiging epekto nito sa mga suki niyang mamimili. Ngunit kailangan anyang matiyak na may sapat na supply ng bigas na may bibigay sa tulad niyang nagtitinda. Ako, lagi ko ino-offer yung para sa customer ko. Yun yung isa sa mga objective ko pag nagtitinda ako. So wala akong problema. Ayon kay Albay, 2nd District Representative Joey Salceda, posibleng maiba ang presyo sa 29 hanggang 30 pesos kada kilo sa pamamagitan ng pagtutok sa mga middleman, cartel at anomalya sa rice trade sector. Sa kabila ng tariff reduction noong Hulyo, tumaas pa rin ang presyo ng bigas kaya't iniimbestigahan ang manipulasyon sa presyo mula 2012 hanggang sa kasalukuyan. Layunin nilang mahuli ang mga smuggler, hoarder at profiteer upang masugpo ang ganitong mga gawain. Dagdag pa ni Salceda, base sa farm gate price ng Central Luzon, dapat nasa 37 pesos kada kilo lamang ang presyo ng milled rice, ngunit mas mataas pa rin ang presyo sa merkado. Inaasang bago magpasko may lalabas o maglalabas ang komite ng rekomendasyon para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang makatulong sa pagsugpo ng price abuse bilang pamasko sa mga Pilipino. Ace, aminado naman ang ilan sa aking nakausap na nagtitinda na malaki ang magiging epekto ng pagbaba ng presyo ng bigas sa kanila namang kita, ngunit handa silang pasanin ito basta't matiyak lamang na may sapat na supply ng bigas sa merkado. Balik sa iyo, Ace. Maraming salamat, Bernard Ferrer. Hinihikayat ng Department of Trade and Industry ang publiko na tangkilikin ang mga lokal na produkto bilang pangregalo ngayong Pasko. Si Paul Jason Foss ng PIA Mimaropa sa Balitang Pambansa. Umapila ang Department of Trade and Industry o DTI sa publiko na bigyang suporta ang mga micro, small and medium enterprises sa pamamagitan ng pagbili ng lokal na produkto bilang panregalo ngayong Kapaskuhan. Sa ginanap na kapihan sa PIE Romblon, sinabi ni DTI Romblon Provincial Director Orville Mallorca na pagtangkilik sa sariling produkto ay mahalaga upang matulungan ang mga MSMEs na makaahon sa mga hamon ng ekonomiya. Ipiniliwanag ni Mallorca na ang pagbili ng lokal na produkto ay may direktang epekto sa kabuhayan ng mga manggagawa at mga negosyante sa probinsya. Ang kagandahan po pag tinatangkilik natin yung sariling produkto natin, na-sustain natin yung livelihood ng ating mga kababayan, na-sustain yung employment ng mga nagsusupply sa kanila, and of course yung dagdag na pera, salit na lubas yung pera natin, umiikot sa ating ekonomiya. Ayon pa kay Mallorca, ang pagbili ng mga natatanging produkto ng Romblon tulad ng mga marble crafts mula sa bayan ng Romblon at mga handicraft naman mula sa iba pang bahagi ng probinsya ay makakatulong hindi lamang sa mga MSMEs kundi pati na rin sa pagpapalaganap ng kultura at tradisyon ng mga Romblomanon. Dagdag niya, ang Otop Center o One Town One Product sa Odiongan at ang Marble Shopping Center sa bayan ng Romblon ay bukas para sa mga nais bumili ng mga lokal na produkto. Ang kampanyang ito ay bahagi ng programa ng DTI na Go Local na may layuning akitin at hikayatin ang sambayanang Pilipino na subukan ang mga produktong lokal. Mula Philippine Information Agency, Mimaropa, Paul Jason Foss para sa Balitang Pambansa. Bida naman ngayon ang mga makukulay na palamuti at disenyong pampasko sa The Mansion sa Baguio City, kung saan ramdam na ang Christmas season. Si Vel Custodio ng PTV sa Balitang Pambansa. Paskong-Pasko na sa The Mansion House sa Baguio City. Mismong si First Lady Luisa Raneta Marcos ang nagpasinaya sa Christmas tree lighting. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na naging bukas sa publiko ang Christmas tree lighting sa Baguio Mansion House simula 1908. Alam mo, napakagandang gesture to on the part of our President at First Lady dahil took us some time to really open this to the public. Alam mo, dami na dumaan na administrasyon at hindi ito na-open sa public. At nakakatuwa nga ngayon dahil kita mo,
Nung inopen nila to early this year, talagang excited. A lot of people are excited. Not only the people of Baguio, but our visitors as well. May taas na 9 metro ang giant Christmas tree na may 38 palanguting parol. Nanggaling ang mga parol sa mga high school student na sumali sa National Parol Making Competition. 158 parol ang entries. Bukod sa Baguio Mansion, i-display rin ang iba pang mga parol entries sa Malacañang Palace. Nakatakdang i-anunsyo ang mga nanalo sa Patimpalak sa linggo. Nagdagdag ng kasiyahan sa programa ang mga performance ng University of Baguio Voices Choral at Philippine Military Academy Marching Band. Nag-enjoy naman ng mga turista sa magandang tanawin sa The Mansion House. First time ko po dito sa mansion and ngayon po sa Christmas po is super amazing po kasi nailawan po yung The Mansion and with the Christmas tree po. Yung family ko, husband and my 2 children, masaya kami at nabuksan na sa public ang mansion. Actually yung daughter ko, isa sa mga nagano rin dito. It's open to the public? Yeah, open to the public. The doors will be extended to be open until 8 o'clock every day from now on till New Year's Day. So, nais namin kayong imbitahan na mamasyal here in the Baguio Mansion House. Come celebrate Christmas with us and let's all have fun para sa bagong Pilipinas. Sa bagong Pasko. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko. Present sa Christmas tree lighting si DepEd Secretary Sani Angara, former Secretary Ben-Hur Abalos Jr. at iba pang mga local officials. Hindi rin pinalagpas ng local citizens ng Baguio ang pagkakataon para sa photo opportunity kasama ang First Lady. Nagtapos sa programa sa makukulay na fireworks display. Walang entrance sa pagpasok sa Mansion House. Maaaring pasyalan ng lugar araw-araw, simula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali kasama ang buong puwersa ng Presidential Communications Office. Ako po si Ace Medrano mula sa IBC 13. Ito ang nagkakaisang puwersa ng pagbabalita kasama ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Mula sa PTV, ako naman si Naomi Tiburcio at ito ang Balitang Pambansa.